ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, May 5, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Committee report kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte, inaprubahan ng House Justice Committee. Senador sinawalat na may pananakot sa mga mambabatas na hindi boboto sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kalak Subsection 3, binuksan na sa publiko. Toll, libre sa loob ng isang buwan. Unang PGH sa labas ng Metro Manila itatayo sa Cavite ngayong Mayo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigit 100,000 individual apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Metro News, 6 na bus operator na kabilang sa service contracting program ng pamalaan, pinagpapaliwanag ng LTFRB hinggil sa umano'y hindi pagbibigay ng discount sa pamasahe. Sa Science and Technology News, ilang astronomical events masasaksihan ngayong Mayo. Lifestyle News, isang bote ng Space Brewed Sake na ibenta sa halagang 43 million pesos. Sa ating music trivia ngayong petsa, isinilang ang tinaguri ang First Lady of Country Music at nagpasikat ng awiting Apartment No. 9. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, Giant Tiramisu, matatagpuan sa London. Oras po natin, 6:43 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tataas ng 2 pesos and 21 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Ang presyo naman ng kerosene ay may rollback na 3 pesos and 53 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaprobahan na ng House Committee on Justice ang committee report ukol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang pasya ng mga mambabatas kung saan lahat o 55 na miyembro ng komite ang bumoto pabor sa committee report at sa akibat nitong resolution at articles of impeachment. Let it be placed on the record that 55 out of 55 Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Bunsod nito, iuusan na sa plenaryo ang committee report kasama ang resolusyon at articles of impeachment kung saan ito pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. Dapat itong makakuha ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista para pagtibayin o kaya ay ibasura. Kapag pinagtibay sa plenaryo ang articles of impeachment ay saka itong masusumite sa Senate Impeachment Court. Samantala, 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara ang isinapinal ng House Committee on Justice, kaakibat ng inaprubahan nito ang committee report at resolusyon.
Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, ang articles of impeachment ay kinabibilangan ng maling paggamit at pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, kabilang ang kabiguan na i-divest ang business interest, bribery at graft, and corruption, particular na sa Department of Education at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni De Lima na pinaikli pero mas malinaw ang napagkasundoan ng komite ng articles of impeachment kung saan ang mga magkaparehong grounds ay consolidated o pinagsama na lamang. Samantala, pag-convene ng impeachment court, haharangin umano ng minorya ayon kay Senator Robin Padilla. Detalye hatid ni Conde Bata. Haharangin umano ng minority bloc sa Senado ang pag-convene ng impeachment court sakaling iakyat na ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, trabaho ng minorya ang tumutol o kumontra hindi lang sa usapin ng impeachment kundi sa lahat ng bagay na tinatalakay sa Senado. At dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan ng mga bias o may kinikilingan kung mag-o-oppose sila o haharang sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Binigyang diin pa ni Padilla na parliamentary procedure ito na dapat nilang sundin at ito ang sinasabi ng demokrasya. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang papel. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong kanina ng minorya tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra ni Cayetano ang naunang pahayag ni Padilla at anya maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama ang nasa rules at sa batas, gayon din sa konstitusyon, ay iyon ang susundin ng kanilang grupo. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ibinulgar naman ni Senator Amy Marcos na may pananakot ngayon sa mga mambabatas para bumoto ng pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy, may banta na for later release o itetenga ang mga proyekto ng mga kongresista at mga senador at kung hindi susunod ay kakasuhan sa ombudsman. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Sinabi pa ni Senator Amy na walang duda na aakyat talaga sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil madali lang naman makakuha ng 1/3 na boto sa Kamara. Nauna nang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkakaroon ulit sila ng meeting ngayong linggo para talakayin ang tungkol sa impeachment trial. Samantala, posibleng destabilization plot sa administrasyon ng pamilya Duterte, pinapaimbestigahan sa NBI ni Manila Congressman Bienvenido Abante. Chris Mariano sa report. Nananawagan si House Committee on Human Rights sa Chairman at Manila Representative Benny Abante Jr. sa National Bureau of Investigation na lawakan ang investigasyon nito sa bantang pagpapapatay ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Abante sa NBI dapat isama sa pagsisiyasat ang posibleng plano ng pamilya Duterte na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Mensahe ito ni Abante makaraang lumabas sa nagdaang impeachment hearing ang iba pang mga pahayag sa magkakahiwalay na pagkakataon ni VP Sara at Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay PBBM. Inihalimbawa ni Abante ang pagtanggi ni VP Sara na dumalo sa State of the Nation address noon
ni Pangulong Marcos at pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. Tinukoy din ni Abante ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga kaugnay sa planong patalsikin si Pangulong Marcos sa kalagitnaan ng termino nito upang bigyang daan ang pag-upo sa Malacanang ni VP Duterte. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas kahapon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Inaasahang magbibigay ito ng mas mabilis at mas maginhawang biyahe patungong Metro Manila. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 6,000 karagdagang motorista araw-araw. Saklaw ng bagong bukas na bahagi ang halos 5.9 kilometers mula silang Aguinaldo Interchange hanggang Santa Rosa, Tagaytay Interchange. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo na libre ang toll sa CALAX Subsection 3 sa loob ng isang buwan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Pangulong Marcos sa lahat ng sektor na naging dahilan ng pagiging matagumpay ng proyekto. Samantala, higit 200,000 estudyante sa bansa, target tulungan sa ilalim ng Presidential Scholarship, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Mahigit 200,000 estudyante ay naasahang matutulungan sa scholarship program ng pamahalaan sa ilalim ng bawat barangay makikinabang. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bibigyan ng bawat barangay ng 200,000 pesos na hahatiin sa dalawang bahagi. Ibibigay ang 100,000 pesos para sa mga proyekto ng barangay at 100,000 pesos naman para sa 5 scholars o tig 20,000 pesos bawat isa. Binigyan din ng Pangulo na kapag nakapagtapos at naging maayos ang kinabukasan ng isang scholar, malaking tulong ito sa buong pamilya. Dagdag pa ng Pangulo ang pamumuhunan sa edukasyon, ang susi para magkaroon ng mas maayos na buhay, maging handa sa mga hamon at maging kapaki-pakinabang sa mga komunidad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nalalapit na groundbreaking ng bagong sangay ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite ngayong Mayo. May 200 kama ang itatayong ospital na inaasang magbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa Cavite at mga karatig lugar. Ito ang kauna-unahang PGH na itatayo sa labas ng Metro Manila na isang hakbang para ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino. Binigyan din ng Pangulo na tugon ito sa patuloy na paglaki ng populasyon sa lalawigan at sa pangangailangang palakasin ng mga pampublikong ospital. Sa kabuuan, layo ng proyekto na tiyaking mas madaling maaabot ang serbisyong medikal at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad. Crime rate sa bansa bumaba simula nang maipatupad ang mas maigpit na implementasyon ng city ordinances ayon sa PNP. Narito po report ni Angel Garcia. Bumaba ng 34% ang crime rate sa buong bansa nitong Abril kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 at 2025. Ayon sa Philippine National Police, mula sa 3,961 na naitalang focus crimes noong 2024 ay bumaba ito sa 3,002 noong 2025 at lalo pang sumadsad sa 2,616 nitong 2026 o katumbas ang 34% na pagbaba sa loob ng 2 taon. Kabilang sa focus crimes ay ang murder, homicide, rape, physical injury, carnapping ng motorsiklo at sasakyan, gayon din ang theft. Ipinakita rin ng datos ng Abril ang unang epekto ng Safer Cities Initiative na inilunsad upang palakasin ang police visibility, paigtingin ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at dagdagan ng deployment sa mga urban areas na mataas ang insidente ng krimen. Ayon pa sa PNP, patunay ang mga bilang na epektibo ang kanilang mahagpang ngunit hindi sila magpapakampante. Ang kampanya ay inilunsad ng DILG nitong April 6 ay nagpapatupad ng mga lokal na ordinansa tulad ng curfew sa mga minor de edad simula alas 10 ng gabi, pagbabawal sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at paghihigpit sa paglalakad ng walang damit na pang-itaas at maingay na videoke tuwing 10 oras ng gabi. Angel Garcia ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Umabot na sa mahigit 102,000 na individual o katumbas ng mahigit 30,000 pamilya ang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 5, mula ang nasabing bilang sa 87 barangay sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, partikular na sa lalawigan ng Albay na lubhang apektado. Sa naturang bilang, mahigit 1,000 pamilya o higit 5,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 26 na pamilya o 85 katao naman ang tinutulungan sa labas ng mga evacuation site. Tiniyak ng OCD Region 5 na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring, koordinasyon at agarang pagresponde sa mga apektadong komunidad. Nag-deploy na rin ang ahensya ng water trucks at water filtration systems habang patuloy ang pamamahagi ng N95 mask sa mga evacuee. Samantala, nagpapatuloy din ang clearing operation sa mga kalsada sa mga apektadong lugar upang mapanatili ang maayos na daloy ng tulong at transportasyon. Alternative dispute resolution o alternatibong paraan ng paglutas sa mga alitan isinusulong ng DOJ. Buong detalye ihahatid ni Gina Mape. Layo ng Department of Justice na mas mapabilis at iligtas sa paggastos ang mga litigan sa mga kaso sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Alternative Dispute Resolution o ADR. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sa pamamagitan ng ADR na tinatadhana sa Republic Act 9285 o Alternative Dispute Resolution Act of 2004, mas mabilis at mas madaling maabot ang hustisya ng mga sangkot sa sigalot. Sa ika-22 taon ng naturang batas, sinabi ni Yusek Vasquez na itinatag ang mga paraan tulad ng mediation at arbitration na layong mapabilis at mas murang ma-resolba ang mga alitan ng hindi na dumadaan sa korte. Dapat anyang malaman ng bawat mamamayan kahit nasa malalayong lugar na may paraan para ayusin ang alitan ng mapayapa dahil tungkulin ng DOJ na maihatid ang hustisya sa lahat ng Pilipino. Ipinagmamalaki ng DOJ ang mga programa para palakasin ang ADR tulad ng pilot implementation ng mediation rules sa mga lungsod o city prosecution office sa NCR at mga training program para sa mga mediation personnel sa tulong ng Office for Alternative Dispute Resolution. Hinihikayat ng DOJ ang mga opisyal at mga komunidad na gamitin ang ADR bilang pangunahing paraan ng pagresolba sa alitan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, yung Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naglabas ng show cause order ang LTFRB laban sa 6 na bus operator na nasa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan dahil sa kabiguan umano ng mga ito na magbigay ng diskwento sa pamasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ginawa ang naturang hakbang makaraang makatanggap sila ng mga ulat na ilang konduktor ng mga pampasaherong bus ang hindi sumusunod sa itinakdang patakaran ng programa. Sa ilalim ng programa, obligadong magbigay ng 20% discount sa lahat ng pasahero ang mga kasali sa programa habang 40% naman para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWD. Inatasan ng mga operator na iharap ang mga driver at konduktor na sangkot sa reklamo at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o kansilahin sa programa. Itinakda ang pagdinig sa May 18 at ang mga operator na hindi dadalo ay papatawan ng parusa. Isa pang Metro News, Quezon City, may 8 bagong electric buses para sa kanilang libreng sakay program. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Inanunsyo ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mayroong 8 bagong electric buses ang lungsod na gagamitin para sa QCity Libreng Sakay program. Dahil dito meron ng kabuuang 16 electric buses para sa nasabing programa. 8 ang buwabiyahe sa Route 1 Quezon City Hall hanggang Cubao at may 8 pang babiyahe sa Route 6 na tungong Quezon City Hall hanggang Gilmore na magsisimulang bumiyahe sa May 11. Ang mga bus ay may free wifi, 6 na CCTV camera sa loob ng bus
PWD-friendly na may ramp at area para sa wheelchair, comfortable seats, adjusted height for handrails at fire extinguisher. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakinan. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 54 centavos, habang nasa 72.25 o 72 pesos and 25 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Ang British pound ay nasa 83 pesos and 73 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 41 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 4. 33, 13, 47, 46, 17, at 25. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 33, 13, 47, 46, 17, at 25. Umabot sa 81,488,086 pesos and 77 centavos ang papremyo sa naturang Lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 34, 28, 21, 41, 8, at 5. Ulitin ko lamang po, ang lumabas na kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 34, 28, 21, 41, 8, at 5 na may jackpot prize na 15 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang Lotto games. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 10 million pesos para sa Lotto 642, 42 million pesos sa Super Lotto 649, at 78 million para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle news. Lifestyle news. Umabot sa $700,000 na may git 43 million pesos ang halaga ng isang maliit na bote ng traditional Japanese alcoholic drink na sake na ginawa sa Kalawakan. Nakipagtulungan ng sake brewer na Dasai sa aerospace at engineering firm na Mitsubishi Heavy Industries upang bumuo ng mga specialized brewing equipment at maipadala ito kasama ang mga sangkap sa International Space Station o ISS. Isinagawa ang proseso ng fermentation noong Nobyembre sa loob ng ISS kung saan ang gravity ay kalintulad ng sa buwan. Ibinalik ang mash sa Earth nitong Pebrero at sumailalim ito sa refinement sa Japan noong Marso na nagresulta sa 116 milliliters ng sake. Inilagay ito sa isang 100 milliliters na bote at naibenta sa isang hindi pinangalanan mamimili sa halagang 110 million yen o mahigit 43 million pesos habang natitirang 16 milliliters ay inilaan para sa taste test. Ayon sa dalawang kumpanya, ang malilikom mula sa nabentang sake ay ilalaan upang suportahan ang mga proyekto ng Japan sa space development. Ipinapakita rin nila ng resulta na posible ang paggawa ng sake kahit sa kondisyong may gravity na katulad ng sa buwan gamit ang prosesong maihahambing sa ginagawa sa Earth. Science and Technology. Science and Technology. Ilang astronomical events masasaksihan ngayong Mayo. Itali po ihatid ni Rose May Miranda. Handa na ba kayo mga star lover para sa inaasahang blue moon at 2 meteor shower ngayong Mayo? Ayon sa Pag-asa, ang blue moon ay magaganap sa ika-31 ng Mayo na tumutukoy sa paglitaw ng 2 full moon sa loob ng isang calendar month, ngunit nilinaw ng ahensya na hindi ito nangangahulugan na magiging kulay asul ang buwan, kundi pangalan lang ito para sa isang bihirang kaganapan.
Sa pagbanggit sa International Meteor Organization, inihayag ng State Weather Bureau na magiging aktibo ang Eta Aquarid Meteor Shower mula April 19 hanggang May 28 na may peak activity ngayong Martes. Ang bawat constellation Aquarius ay magsisimulang magningning mula sa southeastern horizon dakong 1:30 na madaling araw at inaasahang matutunghayan ito mga humigit kumulang 40 metro bawat oras sa ilalim ng kalangitan na walang tanglaw ng liwanag ng buwan. Samantala, ang Eta Lyrids Meteor Shower naman ay magiging aktibo mula May 3 hanggang May 14 na may peak activity sa May 8 at inaasahang magpo-produce na hanggang 3 metro kada oras. Ang meteor shower ay matutunghayan sa sandaling magningning na ang constellation Lyra sa eastern horizon bandang 9:00 ng gabi at mananatili itong visible hanggang 5:00 na madaling araw kinabukasan. Gayunpaman, inihayag ng Pag-asa na maaaring humadlang ang presensya ng waning gibbous moon o hindi nakabilugan ng buwan sa pag-obserba ng peak activity na mga nabanggit ng meteor shower. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa isinilang ang tinaguriang First Lady of Country Music at nagpasikat ng awiting Appointment No. 9. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 5, taong 1942, isinilang sa Itawamba County, Mississippi, USA, ang author, actress, and singer-songwriter na si Tammy Wynette. Si Wynette ang tinaguri ang First Lady of Country Music. Isa si Wynette sa mga kababaihan na nangibabaw sa male-dominated field na country music. Sa kanyang karera sa musika, nakatanggap si Tammy Wynette ng 2 Grammy Award, 3 Country Music Association Awards at 2 ring Academy of Country Music Awards. Ilan sa mga pinasikat niyang awitin ay ang Apartment No. 9 na nirelease noong 1966, gayon din ang Stand By Your Woman na nag-number 1 sa UK Singles Chart at number 90 naman sa US Singles Chart noong 1968. Napabilang din si Tammy Wynette sa British group na KLF, ang mga boses sa likod ng kantang Justified and Ancient na nag-number 1 sa 18 bansa sa mundo. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. At sa atin naman pong balitang kakaiba, nagtipon-tipon sa London ang isang team ng 100 Italian chefs na layong buuin ng isang dambuhalang tiramisu na may habang 1,445 feet. Ang nasabing giant tiramisu ay may opisyal ng kinilala bilang pinakamahabang dessert sa buong mundo na nalampasan ng dating record na 897 feet na naitala sa Milan, Italy noong 2019. Ang tiramisu ay isang tanyag na pagkaing Italiano na kilala bilang isang uri ng cold dessert na binubuo ng mga biskwit na tinatawag na lady fingers na binabad sa matapang na kape o espresso at pinagpatong-patong kasama ang isang malapot na cream. Karaniwan itong binubudburan ng cocoa powder sa ibabaw upang magbigay ng balanse sa tamis at pait ng kape. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes, May 5. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna mga kanyusik ang ating topic sa atin pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nagagamit ba ang impeachment sa pamumulitika? Yan po mga kanyusik ang ating katanungan. Nagagamit ba ang impeachment sa pamumulitika? Para po sa inyong mga opinyon, ipadala na ang inyong mensahe sa ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, May 5, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.